Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo po lahat. Nakabalik sa Israel ang mga Hudyo mula sa pagkakatapon sa Babylonia. Pinagdiwang nila ang araw na ito sa pakikinig sa mga utos ng Diyos. Nabagbag ang kanilang damdamin at mahigpit ang bilin ni Ezra. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal.
Nawa itong salita ko ay ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw nakublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Inihikayat ni San Pablo ang mga taga-Korinto na magpahalaga sa sari-saring kaloob ng Diyos sa kanilang pamayanan, samantalang itinataguyod nila ang pagkakaisa ng lahat kay Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Dumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang lahat o ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha
ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon at pinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng Biblia. Pag sinabing Biblia, ito po ay yung pinagsama-samang mga sulat, mga kwento para mabuo ang isang aklat. Walang Biblia sa Biblia, no? Walang pangalan na Biblia na sinasabing magbasa kayo ng Biblia. Walang nakasulat yan sa Biblia, ha? Pero ang Biblia ay ang pinagsama-sama, compilation, no, ng mga kwento, ng mga sulat ng tungkol sa ginawa ng Diyos at tungkol sa karanasan ng tao na patuloy na nililigtas ng Diyos. Pero yung binibigyan diin sa linggong ito, ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ng Biblia. Matanong ko nga po, sino ang may Biblia sa bahay? Taas ang kamay. Oh, yung iba, kailan kayo magkakaroon ng Biblia? Okay, doon sa mga mayroong Biblia, kailan ninyo huling binasa yan? Pan-display. Yan. Kaya tingnan nyo po, no? Sana po magkaroon tayo ng pagpapahalaga, no? Bagamat sa panahon natin, ang salita ng Diyos ay pwede mo nang i-download, pwedeng nandyan sa inyong mga cellphone, nandyan sa inyong mga gadget, no? Dahil ang mahalaga ay nagbabasa tayo ng mga salita ng Diyos. Sa mga ikinakasal minsan, no? wala sa liturhiya yung rite, pero mayroong dinadagdag na may dinadalang Biblia. Kasi inaasahan na ang pagsasama ng mag-asawa, ang magiging gabay nila ay ang salita ng Diyos. Pero nakakalungkot lang na realidad, pagkatapos ng kasal, ang mag-asawa ayaw galawin, ayaw buklatin ang Biblia. Ilan nga ba sa mga mag-asawang naririto ang naglalaan ng kahit minuto lang na bubuklatin ng asawa yung Biblia at babasahin yung bahagi ng Biblia? Ilan sa atin dito, ilan sa inyong mga mag-asawa ang gumagawa niyan? Buti pa si nanay, no? Kasi magandang practice yun. Kasi tingnan niyo po, no? Sa Biblia, makikilala mo ang Diyos. Sa Biblia, makikilala mo ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi dito, no, sa pahayag ni San Lucas, na ipinahayag mismo ni Kristo na sumakop sa Kanya ang Espiritu Santo. At malinaw na naparito siya para sa pagpapahayag ng mabuting balita, ipangaral sa mga dukha ang salita ng Diyos, palayain ang mga bilanggo, bigyan ng liwanag ang mga nadidiliman o bigyang kaluwagan
ang mga sinisiil. So naparito ang Diyos na dating salita, nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin. Yung mga tanong natin, totoo ba ang Diyos? Totoo ang Diyos. Nandiyan dyan sa Biblia. Yung karanasan ng mga unang tao sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Nehemias. Ang sabi po doon, sabay-sabay sila o sama-sama silang nakinig nang basahin ni Ezra ang salita, ang kasulatan. Nang basahin nila, nakaramdam sila ng matinding pagmamahal mula sa Diyos na sa kabila ng katigasan nila, ang Diyos ay nanatili pa rin tapat. Kaya nga sabi diyan, halos maiyak na sila o nag-iyakan sila nang marinig ang kasulatan. Dahil na-realize nila na kahit naging matigas ang ulo nila, nandiyan pa rin ang Diyos na patuloy na nagmamahal. Sa ikalawang pagbasa, anong paalala sa atin dito? Bakit ba tayo mag-aaway-away? Bakit ba tayo maghihiwa-hiwalay? Tayo ay binubuo bilang isang katawan, binubuo ng iba't ibang bahagi. Di ba? Sabi sa ikalawang pagbasa. Pag hindi kumilos ang isa, apektado ang lahat. Kaya nga iba-iba, may kanya-kanyang ginagampanan. So ang salita ng Diyos, kung una, nagpapakilala sa atin sa Diyos. Pangalawa, na ito ang nagiging gabay natin sa lahat ng gagawin natin sa mundong ito, sa lahat ng desisyon na gagawin natin, at sumasagot sa lahat ng mga katanungan natin. Huwag natin baliwalain ang Biblia. Nakasentro yan dapat sa pagsasama ng pamilya. Hindi lang ng mag-asawa, kundi ng pamilya. Sana tayong bilang mga Katoliko, magkaroon tayo ng yung excitement na mapakinggan, na mabasa mismo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga isang pinakamagandang ini-invest ng simbahan, sound system. Yung audio. Kasi kahit anong ganda ng simbahan, kapag pangit ang audio, tulog ang tao. Kung minsan may problema na nga, may problema na nga sa pagbabasa, may problema na nga sa mga lektor, pati ba naman audio, pangit pa rin, wala na. Kaya mawawalan ng gana ang mga tao, halos lahat ng Katoliko pa naman, tamad na tamad magbasa. Ito na lang yung pagkakataon na sama-sama tayong nakikinig. Kahit na minsan may mga natutulog, unang pagbasa pa lang, tulog na. Ikalawang pagbasa, tulog pa rin. Tatayo lang ng konti para sa Alleluia, pero pag upo, matapos ang Ebanghelyo, humihilik na. Kaya, pagtapos ng misa, ano nangyari? Ano ang napulot natin na sinabi ng Diyos para sa atin? Kaya sipag-sipagan naman natin kahit konti, Pag uwi ninyo, buklatin nyo naman, o kaya naman, linisan nyo naman. Makapal na po ang alikabok ng Biblia ninyo, ha? Makapal na yan. Pero i-check nyo din, anong uri ng Biblia ang nandiyan dyan. Baka sa ibang relihiyon yan, o sa ibang sekta yan. Tiyakin ninyo na ang mga Biblia ay sinulat ng isang, sa simbahan natin, at nilagdaan ng isang obispo, o yung talagang gabay para sa atin. Ha? Bago pa man labo ang mga mata natin, bago ka pa hindi makabasa, simulan mo ng buklatin kahit kaunti. Nang sa ganon, may makuha ka
at magamit mo para sa iyong buhay. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na maigawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pasimula ng misyon ni Kristong ipahayag ang paghahari ng Diyos. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. Buong tiwala kaming dumudulog sa iyo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag naman nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng aming bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila nang hindi iniisip ang pansariling kapakinabangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga hamon sa buhay sa pamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas at inspirasyon nawa namin ang iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong salita. Papanibaguhin mo kami upang kami tunay na maging kawangis mo sa kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.